lang yun. Ayun, muli ay magandang hapon sa bawat isa at tayo ay magpapasimula na. Pero bago iyon, tayo muna ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, sambahin namin ang pangalan mo. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapapurihan. Ipahintulot niyo po na maging malinaw sa amin ang mga salita mo na siyang aming aaralin ngayon. Sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu ay mapangyayari ang mga bagay na iyon, O Diyos. Kaya nga po, O Diyos, salamat, salamat. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Abang kaninang umaga, nakikinig ako doon sa preaching ni Pastor Bill. Sabi ko, halos parehas yung po namin. Kasi yung kanya remembrance sa akin naman yung God gave mediator. Pero ano dahilan? Bakit ba nagbigay ng mediator ang Diyos? Kung mapapansin natin, bakit siya nagbigay ng mediator unang-una? To remind them of God's grace for their salvation and God's covenant with them, unang-una. Pangalawa, God calls Moses to instruct and lead them to be holy in view of meeting a holy and awesome God. Kaya yung mensahe natin, God gave mediator to the church to remind of God's grace for salvation and to instruct and lead us to a holy living within view of meeting a holy and awesome God. Kung gusto nyo pong Tagalogin, kayo na magtagalog. Kung mapapansin natin, itong scene na ito sa 19, sabi, on the third new month, after the people of Israel had gone out of the land of Egypt, on that day they came into the wilderness of Sinai. They set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they encamped in the wilderness. There, Israel encamped before the mountain. Bago po iyang mga bagay na iyan, yung kung babalik tayo roon sa paglampas nila roon sa Ehipto, ay sa chapter 14, natawid nila yung Red Sea, niligtas na sila ng Panginoon, di ba? Sa pagkaalipin doon sa Ehipto, ay nandoon makikita natin yung unang talaga namang nagkakasayahan sila, nagse-celebrate sila roon dahil doon sa victory na nangyari. So 1 to 10 noon, sa 15. At pagdating sa 11 to 13, makikita mo yung power, pinapapurihan nila yung power, yung holiness ng Diyos, yung kanyang yung pag-ibig niya na hindi nagmamaliw. At pero pagdating, hindi lamang sila, pati yung mga babae kumawit pa ng chorus. Talagang masaya sila. Pero yung first testing sa kanila, nakita natin dito, yung mapait na tubig, yung Mara. Kaya nga, dito makikita natin yung umangal sila, nag-grumble sila, katatapos lang nilang iligtas ng Panginoon. At pagdating nga rin sa chapter 15, nandun na naman. Nagutom sila. Sa kabutihan ng Diyos, binigyan sila ng mana at pugo. Pero marami silang angal. Diba? Tandaan natin, katatapos lang nilang iligtas sa slavery from Egypt. At sa kabutihan ng Diyos nga, binigyan sila. At ano ba yung sinabi niya? Sila yung inutusan na. Sabi niya kay Moses, commanded them to listen to his voice diligently. Ayun, pagpapaalala ng Panginoon. Lagi may paalala yung Panginoon Diba? At pagdating sa 17, tinest na naman sila. Nauhaw sila. Umangal na naman sila. Sa verse 1 to 7 nun. Pero hindi lamang iyon. Makikita mo rin, kahit na mapakaangal nila, nandun pa rin yung kalaban nilang Amalek, tinulungan pa rin sila ng Panginoon.
natalo nila ito, verse 8 to 16. At pagdating naman doon sa chapter 18, 1 to 12, nandoon yung dumalaw sa kanya yung biyanan niya, si Jethro, nag-usap sila, pinaliwanag ni Moses yung nangyari sa kanya, kung paano sila iniligtas ng Diyos sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. At hindi lamang iyon, nagbigay ng counsel si Jethro kay Moses dahil nakita niya na nahihirapan si Moses na maghapon siya nakaupo, kinakausap yung mga tao at ang sinasabi niya ay yung Word of God. Yun ang ipinapayo niya sa mga taong iyon. Kaya in-advise siya ni Jethro na i-delegate mo yung trabaho. I-delegate mo yan para hindi ka mahirapan. Kaya yun, ito, yung pagpapadala kay Jethro, isang biyaya din ito para kay Moses at para din sa bulungan. Na yung trabaho ni Moses ay maging magaan at yung lahat ng nangangailangan ay matugunan. Pero tandaan natin, matapos silang iligtas, angal-angal sila. Alam mo, minsan, ganun din tayo eh. Pakaranas tayo pagliligtas sa Panginoon, pero minsan binabaliwala natin siya. Minsan, konting problema lang, angal ka na. Diba? Ganun din eh. Dahil ito yung ating kondisyon. Yung fallen condition natin. Sila man ganun din. Walang pagkakaiba. Diba? Kaya, salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na mahabagin, na kung saan ay laging nanduroon yung kanyang pagtugon sa atin. Pero siya yung Diyos na holy at awesome God, kamanghamanghang Diyos. Kaya nga sabi ni Job, if there is a messenger for him, a mediator among 1,000 to show man his uprightness. Kay Job yun At makikita natin doon, di ba? Dito pa lang si Job gano'n na yung sinasabi niya. At dito tayo papasok ngayon doon sa unang puntusin ko na kung saan ay pagbibigay ng mediator ng Panginoon nung time nila at hanggang sa atin din ngayon. Ito para ipaalala sa kanila yung biyaya ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Verse 3, sabi, kaya dito makikita na bakit si Moses ay mediator. Nung ipanganak pa lamang siya, kinuha siya roon sa ilog. Ang pangalan ang tawag ng pinangalan siya Moses. Ibig sabihin nun, drawer out. Draw out nila, pero yung bibig talaga sabihin ng Moses ay drawer out. Ibig pa lang, doon pa lang may hint na. Sa chapter 2 yun. At pagdating doon sa chapter 3, verse 10, kinumission siya ng Diyos bilang deliverer. I will send you sa Egypt. Kaya, eto makikita natin to. Bagamat siya ay deliverer na noong mga time na yon, ginawa siyang deliverer, nagliligtas sila. Chapter 14, niligtas niya yung siya yung nanguna sa pagliligtas. Nandito ngayon, laging siya yung kinakausap ng Panginoon. At makikita natin yon dito sa verse 3. While Moses went up to God, the Lord called him out of the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel. At makikita rin natin dito, yung pagkatapos na sinabihan siya ng Panginoon sa verse 7, so Moses came out and called the elders of the people, set before them, and all these words that the Lord had commanded him. All the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. And the Lord and Moses reported the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, behold, I am coming to you. May pangako agad kay Moses. At pagdating doon sa verse 10, the Lord said to Moses, sa kanya ibinibigay yung mensahe. At si Moses naman ay ibinibigay ito doon sa tao, sa mga Israelita. Kaya kung dito aaralin natin pagdating doon sa verse 3, sabi niya, went up, Lord called him out of the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel. Ito yung sinasabi niya, you yourself, ito yung sasabihin niya ron, you yourself have seen
what I did to the Egyptian, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now, doon muna tayo. Yung dalawang bagay na iyon, kung paano niya silang iniligtas doon sa Ehipsyo. Talagang napakahirap kung babasahin yung Exodus na ito, yung nangyari sa kanila bago iligtas. Talagang hirap na sila, nilalatigo pa sila. At hindi lang yun. Nung sila ay marami na, mas lalo silang pinapahirapan. At ito yung pinapaalala ni Moses sa kanila. Dahil tandaan natin, ito yung tumawid doon sa Red Sea. How I bore you on eagle's wings and brought you to myself. He brought you to myself. Siya yung nangangalaga sa kanila. Siya yung nangangalaga. Kung paano, nakita natin doon yung 30 days na iyon, matapos silang iligtas, 30 days, kasi 30 days matapos ito eh. Yung time na ito, 30 days na yung nilalakad nila. At kung paano silang iningatan ng Panginoon, kahit na napakaangal nila, di ba? Nag-grumble sila sa tubig, panay-angal sila sa pagkain at sa lahat ng bagay. Pero nandoon pa rin yung pagtulong ng Panginoon sa kanila. Ipinoprovide yung kanilang pangailangan. Hindi lang doon, pati nabanggit ko kanina, yung Amalek. Sila'y mga hindi sanay sa laban. Kalalabas lang nila sa Ehipsyo. Sila'y mga slaves. Wala silang tools para ang dala lang nila ay pambungkal. Pero paanong natalo nila iyon? Hindi dahil sa marami sila, hindi dahil sa magaling sila, kundi dahil ito sa tulong ng Diyos. Dahil Lord, eagle's wing and brought you to myself. Saan sila dadalhin? Nandoon na sila ngayon sa Sinai, na kung saan ay sinabi kay Moses chapter 3 verse 10, you will bring him here. Na kung saan kinausap si Moses ng Panginoong Diyos nung nakita niya yung burning bush, doon dadalhin. At ito na nga sila ngayon. Pero pagdating dito sa verse 5, dito yung mga parting yun ay pinapakita yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya. Wala silang ginawa. Hindi sila nagbungkal, hindi sila nagtanim, kumakain sila. Pagdating dito sa verse 5, now therefore, ito yung covenant eh. Now therefore, if you indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for the earth is mine. Yung word dito na if you will, hindi siya means para sinusunod nila yung kautusan ng Diyos para mabuhay sila. Ito ay medium o instrument para kung saan ay makikita nila yung kabutihan ng Diyos. If you indeed obey my voice, if you indeed obey my voice and keep my covenant. Keep my voice, ito yung pagtawag din sa kanila, ito yung pag-command sa kanila. At ano? Yung covenant. Ano yung covenant na ito? Ito yung nire-renew yung covenant kay Abraham. 15 chapter 15 hanggang 1 hanggang doon sa verse 18. Na kung saan sa verse 1 ito I am your shield. Pinapakita agad ng Diyos na binabalik sila doon. Ito yung sinasabi niya kasi kay Abraham nung time na yun I am your shield to your very son. So, sa iyong mga anak, sa iyong sariling anak ay ibibigay ko. At
yung mga bagay na ito. At hindi lamang iyon, sinabi rin kay Moses, ay kay Abraham, na yung kanyang magiging descendant ay magiging slave sa Egypt. At sa 1518, gumawa ng covenant ang Panginoon kay Abraham. Pero in terms of covenant, hindi lamang ito dito. Dahil doon sa Genesis 2:60 to 17, may covenant na siya kay Adan. Bagamat ibang kwanti yun, pero dito, itong Diyos na ito, matapos niyang likhain ang langit at lupa, tapos nagkaroon ng rest day, ang gamit doon ay God, God, God. Pero pagdating doon sa chapter 2, verse 4 ng Genesis, Lord your God. Siya ang nakikipag-covenant, hindi tayo. Hindi ang mga Ehipsyo. Ang Diyos ang unang kumikilos para makipag-covenant, para maipakita yung kanyang pagmamahal, para maipakita yung kanyang pagkalinga, para maipakita yung biyaya niya. If you keep my covenant, dito papasok na yung you shall be my treasured possession. Kasi lilitaw na dahil sinusunod nila yung Diyos among all, you shall be my treasured possession among all peoples, for the earth is mine. Sila ay itinangi ng Diyos. Sila ay mga firstborn ng Diyos. Sila ay naiiba. Kaya nga ito, hinuhubog sila ng Panginoon. Ito yung pinapaalala. Ito yung sasabihin ni Moses sa kanila. Ito yung ipapaalala ni Moses sa mga Israelita. Hindi lang yun. Sabi, for the earth is mine, and you shall be a kingdom of priests. Ano ba yung gawain ng priest? Kingdom of priests. Sila yung nagme-mediate. Sila yung nananalangin para sa ibang tao. Sila yung dumudulog sa Diyos para sa ibang tao. Ito yung gawain ng priest. A holy nation. Distinct sila. Holy nation. Set apart. Hindi sila gagaraya doon sa mga Kananeyo, mga Amoreyo, na kung saan sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yun ay mga pagsasabi pa lang ng ganoon. Yun ang mga sinasabi ng Diyos. Yung covenant, if you indeed obey my voice and keep my covenant. If you. Hindi sa parang subjunctive siya, no? Pero dito ay sinapakit para makita ko, para makita ng buong daigdig. Na kung kayo ay sumusunod sa akin, kayo ay mga pinili kong mga possession. Kayo aking yaman sa lahat ng mga tao. Dahil kayo pinakatangi kong yaman. Dahil ang buong mundo ay akin, nilikha ko ito, pero kayo ang natatangi kong possession. Matapos yun, makikita natin dito, so Moses came and called the elders, the people set before them all these words that the Lord commanded him. All the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. And Moses reported the words of the Lord, reported the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, that they may believe you forever. Hindi lang siya holy, hindi lang siya awesome God. Dito pinapakita pa lang dito yung kanyang katapatan, yung kanyang pangako na mangyayari pagdating doon sa verse 16, 17. Kaya ito yung mga parting iyon. Kaya nung marinig ng mga tao, yung mga boss, yung mga sinabing ito ni Moses doon sa sa verse 4 hanggang 6, ano yung sinabi nila? All the people answered together and said, all the Lord has spoken, we will do. And the Lord reported the words of the people to the Lord. Yung law rito, hindi ito agad na i-impose hanggat walang voluntary na pag-accept yung mga tao. Pat hindi pa ito divinely imposed at wala pang voluntaring pag-accept yung mga
Israelita. Ipinapakita lang dito kung paano, gaanoon inuunawa ng Panginoon ang mga Israelita dahil sa kanilang fallen condition. Kaya nga, pag naaalala ba natin yung kung paano tayo niligtas ng Panginoon, sa marami nating sablay, ay nandoon ba yung paghingi natin tawad? Andoon yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Dati ganito katulad doon sinabi ni Brother Mark kanina na talagang niligtas sila, ganun, di ba? Parang minsan nakakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at unti-unti ay dinadala ka tama, inaayos ka, tinutuwid ka. If you diligently obey, di ba? If you diligently obey my voice. Dito nga, if you indeed obey my voice and commandment. Kaya, ganoon. Kaya hindi tayo dapat magpa-petik-petik lang. Aralin natin ang kanya salita. Patuloy. At patuloy nating makita na ang Diyos na ito ang siyang nagligtas sa atin. Hindi dahil sa nakakasunod tayo, hindi dahil sa nagagawa natin ang lahat ng kanyang mga inuutos. Hindi dahil sa lahat ng bagay na mabubuti na nagagawa natin ay dahil sa sarili natin, dahil sa ating lakas, kundi ito ay ibinigay din sa atin ng Diyos. Siya ang nagbibigay nito dahil sa pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. At yung pangalawa, dito makikita natin dito yung word dito ni Moses na kung saan ay the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow and wash their garments and be ready for the third day. For the third day, the Holy Lord will came down at Mount Sinai in the sight of all the people. And you shall set limits to the people all around, saying, take care not to go up into the mountain to touch or edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. No hand shall touch him, but he shall be stoned or shot, whether beast or man, he shall not live. When trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain." Dito ipinapakita rito na yung pag-uutos dito na pagdating sa 14 kasi bumaba na naman, kasabunto kasi bumaba na naman si Moses at sinabi niya ito, nire-relay niya ito sa mga tao. Ito yung pagpapakita, yung kanina ni-remind sila doon sa salvation. Kaya nagbigay ng mediator ang Panginoon. At pangalawa dito, nililid niya, ini-instruct niya, nililid niya para sa sa kanilang pamumuhay na banal dahil ang kakatagpuin nila ay Diyos na banal at kamangha-mangha. Go to the people and consecrate them today. Yung word na consecrate kasi, ito yung sinasabing, i-devote mo yung sarili mo sa Panginoon, separate ka sa, wag mong gayahin yung mga Israelita, yung mga Kananeo, wag mong gagayahin yung mga yon. At separate o set apart at i-dedicate mo ang iyong sarili sa Panginoon. Hindi ikaw ang masusunod. Another thing na concentrate to make perfect. Yung other term din, to make holy. I-point mo yung sarili mo, i-prepare mo ang iyong sarili para sa Panginoon. Ito yung kalooban natin. Kalooban nila at kalooban din natin ngayon. At kung susumahin na natin, to sanctify. At dito makikita natin sa Leviticus 11:44-45 nga. At sabi diyan Leviticus 11:45,
na kung saan ay kinatagpo sila ng Panginoon din dito at patuloy nating babasahin dito. 11:44-45, sabi, For I am the Lord your God, consecrate yourself therefore and be holy. For I am holy, you shall not defile yourself with any swarming things that crawls on the ground. For I am the Lord who brought you out of the land of Egypt to be your God, the Father, and you shall therefore be holy, for I am holy. Hindi lamang sila nung time nila ang nangyari ito. Maging sa time ni Peter, kinakausap niya yung church noon na, Be ye holy, for I am the Lord your God, for the Lord your God who brought you, o who saved you is holy, for the Lord your God is holy. Kaya hindi lang ito noon sa kanila, maging sa atin ay kinakausap, mas tayo ay sinasabihan din ito. Ito yung unang-una muna. Hindi muna inuna yung panglabas, kundi yung kalooban muna natin. Yung ating isipan, yung ating nararamdaman, basta't yung kalooban natin. I-consecrate mo yung kalooban mo. I-consecrate mo yung will. Lahat ito. Yung mga hindi nakikita. At yung pangalawa, yung word dito na tomorrow and let them wash their garments. Ito ba ay tungkol lang doon sa damit nila na nakikita? Hindi. Ito yung kung paano silang nakikipag-usap, paano silang nagsasalita, kung ano yung pinakikinggan nila. Ito yun. Ito kasi yung nagde-demonstrate. Ito yung panlabas eh. Yung isip hindi makikita. Yung kalooban hindi makikita, yung damdamin hindi makikita. Pero yung mga panglabas, kung paano kang nagsasalita, kung paano yung pakikipag-usap mo, paano kang nakikinig, kung paano yung mga aksyonis mo. Ito yun. Kaya tayo man ay ganoon din. Hindi lamang tayo sinabihan na yung ating panloob, o hindi lamang tayo sinabihan na yung panglabas, bagkus buo. Sabi, and be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down from Mount Sinai in the sight of all the people, and you shall set limits for the people all around, saying, take care not to go into the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. No hands shall touch him, but he shall be stoned or shot. Whether beast or man, he shall not live. Ito yung pinapakita yung kabanalan ng Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit doon nang walang pahintulot niya. Hindi mo siya pwedeng basta-basta lapit. At mapapansin natin dito sa sinabi, kahit yung mga hayop ay hindi pwede. Whoever touches the man shall be put to death. Parang, kung tayo ito noon, parang matatakot ka na ng gusto eh. Diba? Ganito ang kabanalan ng Diyos. Sabi nga sa Timothy, siya yung unapproachable light. Hindi ka pwedeng lumapit. At yun, bumaba na naman si Moses at sinabi ito doon sa mga Israelita. Be ready for the third day, do not go near woman. Hindi pwedeng, yung lalapit ka sa babae, hindi po ganun ang ibig sabihin niya. Magkakaroon ka ng
sexual, maski ito'y asawa mo, yung time na ito. Dahil you will meet the Holy God. At eto na, on the morning of the third day, there were thunders and lightnings, a thick cloud on the mountain, a very loud trumpet blast, so that all people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended in a fire, and the smoke went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly at the sound of trumpet, louder and louder. Ganoon. Lalapit ka ba doon sa Diyos na ito na ipinapakita yung kanyang kabanalan na merong kulog, may kidlat? Pwede ka bang lumapit doon hanggat hindi ka niya tinatawag? Ganoon ang sitwasyon natin. Wala pwedeng lumapit sa Kanya. Kaya nga, isa sa Kanyang kabutihan, nagbigay siya ng mediator nung time nila. Si Moses. Si Moses ang nagko-convey kung anong sasabihin ng Panginoon, at ito ay sasabihin niya doon sa mga tao. Yan. The Lord came down the mountain, Sinai, to the top of the mountain, and the Lord called Moses on the top of the mountain, and Moses went up. Doon, ipinakita yung kabutihan ng Diyos. Yung sinabi ko kanina na yung sa verse 9, that the people may hear when I speak with you and may also believe you forever. Hindi lang sila noon ang nakikinabang nito. Yung salita ni Moses, yung Pentateuch, ay nakikinabang din tayo. Kaya nga, the Lord came down on the Mount Sinai, on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, go down and warn the people. Lagpas na yun. Yun. Verse 19, and the sound of the trumpet grew louder and louder. Moses spoke, and God answered him. In a thunder, the Lord came down on the Mount Sinai, on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain. And nangyari, yung katapatan ng Diyos, yung kanyang mga binanggit, nangyari. Narinig ng mga tao na si Moses ang kanyang itinalaga na mediator nila. At makikita natin dito, ano ngayon ang connection nito sa atin? Nung time nila, nagkaroon ng mediator, si Moses. Sa time natin ngayon, meron din tayong mediator. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kung makikita natin si John 1:17 and 18, for the law was given through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is from the Father's side. He made him known. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinakikilala niya kung sino ang Diyos na hindi nakikita, sino ang Diyos na unapproachable. Diba, napaka-biyaya ng Diyos sa ganong mga bagay. Doon pa lang ay makikita mo na. Kaya nga, kung mapapansin nyo, babalik tayo sa chapter 1, bakit ba ibinigay yung, ano ba yung purpose ng law? It was added because dahil ang ating mediator is mainam.
kaysa doon kay Moses na mas mainam ng better promises yung binigay sa atin. At yung law noon, ano ang katumbas nito? Pag hindi ka sumunod, death. While dito sa ating Panginoong Hesukristo, yung biyaya niya, yung pagpapala niya, yung covenant niya ay buhay. Hindi binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para makalapit tayo sa Diyos. Ito yung hindi lamang nung time nila ay nag-aalay sila ng tupa para tanggapin ng Diyos, linisin yung kanilang mga kasalanan. Pero ito, yung ating Panginoon, ang siyang naging tagapamagitan. Naging tagapamagitan natin. Kaya nga, kung babalik ka doon sa Ephesians 1 naman, Ephesians 2, sabi, for by grace you have been saved through faith and not of yourself. It is the gift of God. Ganun din sila. Ganun din tayo ngayon. Not by work, verse 9, not by work, lest anyone should boast. Hindi ka pwedeng magyabang. At yung mga Israelita, hindi pwedeng magyabang. Naligtas kami doon dahil sa Egyptio, dahil tumawid kami, naglakad kami. Hindi. At kung papapasin nga natin doon sa yung parallel verse natin sa chapter 8 verse 9 ng Hebrews, ay siya yung better covenant na ipinagkakalo, na may dalang mas better covenant na sinasabi. Kaya nga, patuloy nating kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo, patuloy nating humingi na maunawaan natin ang salita niya. Patuloy nating basahin ito. Sabi dito, verse 6, but as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on a better promise. For if that first covenant has been faultless, there would have been no occasion to look for a second. Kaya dito, nakita mo yung pagkalinga ng Panginoon, yung covenant niya, yung kanyang dugo ang ibinubuo. Kaya, pag ikaw ay isang niligtas niya, ikaw ay sumampalataya sa kanya, ligtas ka. Pero hindi pa rin natin pwedeng pabaliwalain ang moral law, yung Ten Commandments. Dahil ito ang nagpapakita kung ano at paano tayo dapat mamuhay. At dito rin natin nakikita ang kabanalan ng Diyos. At makikita natin dito yung ating mediator na Panginoong Hesukristo. Doon lang ba nagtatapos yun na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo? Hindi. Kaysa nandun na siya sa tabi ng Panginoon nandoon pa rin siya dumudulog sa ating Panginoon. Sabi sa verse 7 verse 25b, since He always lives to make intercession for them. Hindi ba nakakagalakan sa atin yun na meron tayong Panginoon na lumuluhog doon sa Diyos Ama para tayo ay iniligtas ko na po iyan. Meron tayong advocate, meron tayong lawyer. Ito yung ating mediator, ang ating Panginoong Hesukristo. Ito yung nagkukunik kung paanong doon ay nagkaroon sila ng mediator at sila nga ay umayaw na mapakinggan ang salita ng tinig ng Diyos sa pagdating sa 20 verse 18 ng Exodus. Ayaw na nilang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Dahil pag nagsasalita ang Diyos ay may kulog at kidlat habang ibinibigay yung 10 Commandments noong time na iyon. Kaya sinabi nila, ikaw na lang
ang humarap sa Diyos at sabihin mo na lang sa amin kung ano ang naisin ng Diyos. Kaya, yung mediator natin, siya yung mediator ito yung connection kung paano si Moses ay mediator doon sa Old Testament Church na Israel sa atin ngayon. Sa New Testament Church, kasama tayo. At sino ang mediator natin? Ang Panginoong Jesucristo, ibinigay ang kanyang buhay para ano? Para sa ating kaligtasan. At mapapansin nyo, pagdating doon sa huling book, sa Revelation, sinabi ni John, to him, verse 5b and 6, to him who loved us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom priest to his God and Father. To him be glory, dominion forever and ever. Amen. Ito yung dapat nating makita. Dapat natin mapapurihan ang Diyos. Hindi tayo makakarating doon. Kaya nga, sabi niya I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. Dahil siya yung ating mediator, yung mediator natin, inialay ang kanyang sarili. Dahil siya isang mabuting, masunuring anak hanggang kamatayan. In behalf ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Hindi ba dapat nating ipagpasalamat ito? Bilang mga iniligtas niya. Bagamat tayo ay nandoon, yung mga pagkukulang natin sa Kanya, nandoon yung mga pagkakamali natin sa Kanya, nandoon pa rin yung biyaya niya. Tandaan natin, laging mabiyaya ang Diyos. Nung nagkasala po ng tao, sino ang lumapit? Ang Diyos. Lahat ng nagkakasala, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sila ay muling ibalik. At gayon din tayo. Kung tayo man ay nagkakamali, ipinapaalala niya ang kanyang salita. Lagi sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit. Purihin ka sa iyong salita, purihin ka sa kabutihan mo, na ikaw ang siyang nagbigay ng paraan para kami, O Diyos, ay maligtas, para kami ay makalapit sa iyo. At ikaw rin ang gumagawa ng paraan para kami ay pabanalin at patuloy na pinababanal dahil, O Diyos, hindi kami makalalapit sa iyo. Sa iyong muling pagbabalik ay ipahintulot mo na kami ay may ayon sa wangis mo hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Diyos. Kaya nga po, O Diyos, pagbabalik ng iyong anak na si Jesucristo. Kaya nga po, O Diyos, salamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.